Hello Team Authentic all over the world! Tuloy-tuloy pa rin ang pamamasyal natin ngayong summer. And in this episode, nandito naman tayo sa Baler, Aurora. Samahan niyo po kami sa magiging journey natin from Cubao. First time nating sasakay sa Joy Bus ng Genesis. Mag-stay din tayo sa isang budget hotel na less than 1 minute lang going to Sabang Beach. At syempre, bibigyan kaagad namin kayo ng idea kung ano nga ba ang vibe sa Baler, Aurora. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubok po kayo via Agoda, Hotels Manila Activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, everyone! Hi guys, mayong adlaw. As in literally, morning na morning, it's 12 midnight! And nandito ulit tayo sa Cubao. Favorite nga natin Oo, to. new favorite natin dito. Yes, and this time naman, nandito tayo sa Genesis Bus Terminal dahil first time natin pupunta ng Baler, Aurora! So yung biyahe natin ay 2 a.m. and nandito na tayo ng 12 para 2 hours before nung biyahe natin. Kailangan daw nating papalitan yung ticket natin. So kailangan nyo i-print yung voucher nyo, yung i-voucher ninyo para ipapalit ng physical ticket. Ay, meron na ditong Baler Aurora, oh. Pero baka yan yung 12:30. Kasi merong biyahe ng 12:30. So tara, hanapin natin kung saan tayo magpapapalit ng physical ticket. So, dito natin i-claim yung ticket natin or papapalitan. Kailangan natin ng printout. And then, dito natin papapalitan yung ticket. And napalitan na ng physical ticket yung ating voucher. As in yung pang ticket talaga ng bus, no? And then, ito yung waiting area. Kaya lang, medyo puno na din. Air condition pa naman sana. So, 2 hours pa tayo maghihintay. Siguro yung boarding natin, mga 1:30. It's 1:20 a.m. pa lang. Pero boarding na tayo. Baler po. Baler! Makaka-borlogs na tayo ng maayos. Lagay lang natin yung gamit natin. At then pakita namin sa inyo yung loob ng bus. Marami ng tao dun sa bandang unahan. Ang papakita ko na lang sa inyo yung dito sa likuran. So ganito yung upuan niya. Uy, in fairness ha, apaka-komportable nitong ganito. Tapos ito kung solo lang kayo. Uy, apaka-komportable. Ang lamig nga lang. Pero based sa nababasa ko, may provided naman silang kumot. So, tignan natin. And then may toilet. Ito yung toilet. Meron tayo ditong seatbelt. Lagay na natin. Yan. And then, meron ditong pipindutin. Para tuloy tayong pakiramdam ko, besyo, manonood tayo ng movie, yung director's cut na movie. Diba? Tapos, eto naman, dito naman siya. Diba? Apaka-komportable. Meron tayo rito lalagyan ng kung anik-anik. Ayan, and then, may monitor. Pero hindi namin alam kung gagana ba siya. Again, ang gagawin lang naman namin ay ma-borlogs. So mga 40 minutes pa tayo maghihintay. Saktong 2 a.m. umalis na tayo. And may pa Spanish bread pala to. At saka pa tubig.
Ang hinihintay namin, pakumot. Pero hindi naman pala, nasanay din naman kami. Hindi na siya ganun kalamig. Ayan, simula na ng ating 6 hours na paglalakbay. And alam nyo, hindi puno. Ang konti lang namin. Hindi nga kami yata lumagpas ng 15. And heto na, pinakahihintay natin. Merong pakumot. So, tignan natin kung meron pa tayo basta. Ang alam kasi namin, dire-diretso na to. So, kung wala, doon na tayo magkita-kita mismo sa Baler. Kayo na po ang bahala, Lord Jesus Christ. Please keep us all safe. Touchdown, Baler! Baler! And guys, so naging biyahe natin ay 4 hours and 30 minutes lang. Grabe, no? Na-expect namin 6 hours. And then, nagkaroon tayo ng isang basta, pero sandali lang. And ang totoo, hindi na kami bumaba kasi borlogs na borlogs tayo. Talaga. Tapos nagising ako nung mga 5 ata yun. Puro zigzag na yung dinadaan natin para kami binabalibag. Ito yung bus terminal ng Genesis dito sa Baler. And then yung paligid naman meron namang mga tindahan. Ito tindahan din kaya nang sarado pa. May grocery dito. So kapag ka nag-tricycle tayo, siguro mga 5 minutes tricycle ride. Kapag nilakad natin 20 minutes, ay may bakery pa dito. Hindi na namin nakain yung Spanish bread yun, no? Spanish bread. And yung daan, nung nagising na kami, grabe. Ang liliit pala nung daan dito. Try nating magtanong. Apo, doon po sa Sabang. Magkano, bes? 30 ang isa. 30 ang isa. O, sige, go. So, 60 pesos tayo. Nasa tricycle na tayo sa Enzo. Nandun sa likod. So, medyo mababa din yung tricycle. Yung accommodation natin nasa Sabang Beach. Siguro, mga 1 minute or 2 minutes walk lang yung accommodation natin. Beach na kaagad. Para if ever, dagat na kaagad tayo. Ayun na nga. Wala pang 5 minutes. Nandito na tayo sa ating accommodation. Ang pangalan ng accommodation natin ay Akhaw Baler Homitel. Yes! And naririnig nyo na ba yun? Ay, hindi itong tricycle. Sige po, boss! Nag-offer nga din pala sila ng mga tours. Land tour. Oo, so it depends kung sa kanya nyo gusto or maghanap-hanap pa kayo, pwede naman. Ayun, naririnig nyo na ba yun? May alon na. Diyos mio, wala pang 1 minute Lapit-lapit lang walk. natin sa dagat. Nasa dagat na tayo. Eto na yung dagat. At least paglabas, meron na ditong tindahan. Tapos dito tayo galing. And then nag-offer din sila ng tours. Basta mga tricycle driver, nag-offer na sila. And then ito yung accommodation natin. In all fairness naman, malaki naman. Ito yung common area. Malaki din, ha? So, tignan natin kung makakapag early check-in tayo. Pakaswerte naman natin. Kapag hindi, iwan lang natin yung gamit natin para makapag-explore na rin kaagad muna tayo. Check-in lang sa Enzo. Pero hindi pa natin alam kung available na yung room. And then, in-inform kaagad tayo na buong Baler daw or buong Aurora today ay mawawala ng kuryente from 7 a.m. to 6 p.m. Hatid na tayo ni Kuya Janjan. Pinayagan tayong mag-early check-in.
So, dapat nga doon sa second floor lang tayo, pero meron pa doon mga tao. So, malamang sa mas mataas na floor tayo. Kaya lang, para maibaba na natin yung mga gamit natin. Ay, grabe. Dito parang tanaw na yung dagat. O, dito pa tayo. Nasa anong floor tayo? Third or fourth? Third lang. Okay. Okay rin, Kering. Ay, grabe. Dito makikita na talaga natin yung view ng dagat. Ito na yung Sabang Beach. Diba? High tide. Tanaw na natin. Ganda. Meron dito, oh. And ito na yung ating room. Kitang-kita nyo na kaagad lahat. Oh, meron ditong 2 beds. Isang double bed or queen size bed. And then isang single bed. And then AC room naman tayo. But the problem is, tinry na. At 7:05, wala na ngang kuryente. As in, yung buong Aurora daw yun. May pasalamin pa dito. Meron ditong mga cabinets. Cabinets, ang dami. Ang aliwalas ng room natin. Kasi ang daming windows. Ito yung toilet, so hindi na natin makita. Ay, kahit pa paano ha, maganda din yung ano. Maganda yung toilet. Actually, ang totoo, sa labas, lumang-luma siya tignan. Pero yung room, okay naman, may heater pa dito. Dito sa loob, okay naman. Kasi yung pintura din puting-puti lang. Guys, ito ang ating hotel, Akaw Hometel, and nakubook natin siya sa Agoda sa halagang 1,828 pesos. Yes! And of course, pwede nyo gamitin ang ating promo code na Go with Mel. Maraming salamat po sa mga gumagamit ng promo code natin. And for the month of April, ang galing nyo. Naipasok nyo pa rin tayo sa top 3. Yes, top 3 tayo, guys. Yes, at alam nyo kung ano yung surprisingly doon, yung makapasok tayo doon sa top 14. Naging top 14 tayo for activities. Yun talaga sobrang nakaka-touch kasi ang totoo, hindi naman nga tayo nag-activities. Talagang DIY tayo. Kumbaga, kung meron kayong mga activities na ibinubok, hindi nyo sa amin yun napadoon. Pero promo code natin yung ginamit. Yes, and that is love. Walang kaduda-duda. Maraming salamat po. Sa totoo lang, ang lagi nga lang naming prayers, makapasok na tayo sa top 10. Kasi ang laki talaga nung kahit papaano, makukuha namin yung incentive. So, tuwing nagpapasalamat kayo sa amin, parang sinasabi nyo na nakaka-discount kayo, nahihiya kami. Kasi hindi po, kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Kasi ang dami namang promo codes Totoo. Pero yung sa amin yung napipili ninyo. Maraming salamat. Malaking tulong po yan sa pagpapatuloy nitong journey natin as content creators. And of course, just in case lang, gusto nyo talagang gamitin yung promo code naman natin for activities. Ang promo code naman natin ay Mel Activity. And ito na nga, paano na nga yun, brown out. So, ang gagawin natin, labas ka agad tayo and then hanap siguro tayo ng mga almasalan natin para ma-feel agad natin yung vibe dito sa Baler. Labas na tayo ng ating accommodation. And syempre, tayong patumpik-tumpik. Punta muna tayo sa dagat. Silipin agad natin. Although, wala ulit tayong expectation sa dagat. Kasi ito namang Baler, hindi naman siya kilala for pristine beaches. So, kumbaga, talagang sa alon. Kasi, sabi nga, dito daw pinanganak ang surfing sa Pilipinas. Yun pala yun. So, yung La Union ang surfing capital of the Philippines. And then, ito namang Baler, ang birthplace ng surfing. Tara. Ito puro na itong mga accommodation. So, dapat pala talaga, if ever, makuha nyo accommodation yung merong generator. Ay.
Hello po. Oh, eto na. Nasa dagat na kagad. Ay, ano ba? Wala pa nang babaan dito. Pati pa tayo. Sige po. Thank you po. Tara. Eto, may hagdan dito. Ang ganda din ng paligid, no? Kasi actually, yung Baler Aurora, ano pa siya? Nature na nature. Bundok na bundok din. Ang taas. Ayan o. Ito yung buhangin niya. As in black. Pero ayun nga, ang alon. Kaya meron nang nagsisurf. Actually, meron kami kaninang kasabay ng mga foreigners. Siguro ano sila, ibang oras sila. Ay, ito foreigners to. Oh. May dala silang surfboard. Ayan. Ang ganda, no? Actually, maganda talaga sa kanya yung paligid. Talagang puro bundok. Oh, at 7:30, wala pa masyadong nagsisurf. And guys, labas naman tayo sa bandang roadside. Hanapin naman natin yung Baler signage. Yes. Doon tayo mag-i-intro. Yun yung intro mapapanood nyo. Parang intro pa lang, alam na nakita sa Baler. Oo, picture. Ang lapit lang din no accommodation natin palabas sa main road. Based kay Google Map, lakad daw tayo ng 11 minutes. Kere lang yan. Grabe, yung paligid nitong Sabang Beach, puro na siya homestay, hostels. So, puro siya accommodation. Ito maganda, malaki-laki to ha. Ito maganda oh. Anong pangalan, Bes? Pacific Waves. Pacific Waves. Oo Ano siya, nga. medyo modern. Modern. Tanong natin kung may kuryente din. Ay, may may generator si Pacific Waves. Hindi, si Riz yan. Sino? Si Riz. Si Riz. Ito din modern, no? Sana May generator. Paglabas nyo, marami naman na ditong tricycle. Tayo, lakad lang tayo. So, meaning, siguro yung tricycle dito, di namin alam kung yung talaga yung minimum, yung 30 pesos each. Pero kung sa tutusin lang, medyo malayo yun Akala mo lang sa map, siya, malapit. Pero kasi siya, paliko-liko. Tapos ayun yung sinasabi namin sa inyo, ang liliit ng daan dito. Kasya yung mga buses, ang gagaling mag-drive. Puro tindahan naman dito. Pero yun nga, mafe-feel nyo talaga yung very province pa din. Although doon sa bayan, may nakita na kaming may Pure Gold, di ba? May Pure Gold, may Jollibee, McDonald's. Ay, McDonald's ba yun? O basta meron doon. Chowking. May nakikita rin kaming signboard ng Mang Inasal. Mga 5 minutes na tayo naglalakad. May 7-Eleven. Ay! May generator 7-Eleven. Marami namang tindahan. Kaya nga lang iba sarado pa. Aga pa rin naman. Or maybe kasi wala ngang kuryente. Bes may matatambayan na tayo. Oo, doon na tayo mag-coffee sa 7-Eleven. Hara, puntahan natin si signage. Hindi kompleto ang Baler natin na hindi tayo doon pupunta. Diyos mio, tignan nyo naman yung river. Ang ganda. Diba, pwede na rito mag-boat ride And ang linis, Ang linaw ng tubig. Ang daming isda. Ibig sabihin, malinis pa. Sarap ditong mag-boat tour. Mag-kayaking. Sarap dito mag-kayak. Tapos dito naman sa part na to, ayan, kitang-kita yung mga bundok. Tapos yung river dito, mas malawak siya.
Sana yung mga ganito mapanatili pa rin maganda, no? Meron pa naman. Mag-explore lang talaga tayo sa Pilipinas. Marami pang malinis na ilog. Marami pang napapangalagaan. Oh, heto na. Nakikita na namin. May mga nagpipicture na. At kung nasaan yung mga rider, dami rin kasi nagra-rides. So, syempre, yan yung mga pinipicturean din nila. Tapos pakiramdam namin, best para siya nagiging food bazaar. Sa hapon siguro. Oh, eto na. Pipila rin tayo. Kaya lang mali pa yung timing kasi yung araw nasa likuran. Malamang maging silhouette tayo. Against the light siya, kumbaga. Ito na yung Baler signage. Solong-solo pa natin. Kapag ganitong oras. Tara, tingnan natin. Meron dito mga pabazar ng very light. Or sarado pa rin kasi. Merong mga bilihan ng souvenirs. Ref magnets. Ref magnets. Tapos keychains. T-shirts. Sandos. Medyo tahimik pa. For sure mamayang hapon, mas maraming tao. Try mo magtanong, bes, kung magkano para ma-vlog natin. 300 po. O 300. Ng klase. Apo. Thank you po. So lahat ng klase 35, 100. So pwede siyang assorted kung gusto niyo. Ayan, surfboard. Ito din, maganda din. Tumawid lang tayo dito sa katapat. Ito naman yung Quezon Park, Baler Aurora. Malamig dito. Lamig. Malamig dito na tayo tumambay mamaya. Kapag katangali, wala na kuryente talaga. Dito tayo. Ang lamig ha. And ayun nga, nami-maintain nila. Ay, may mga naglilinis pa. Lagi tayong, sorry naman, syempre di ba pupunta tayo sa ibang bansa, lagi tayong hanap, sana sa Pilipinas meron din, sana sa Pilipinas meron. Meron naman, nasa mga bandang probinsya lang. And nakakatuwa kasi, talagang naaalagaan pa. And nandito na nga rin pala yung museum. Ayan, mamayang gabi for sure. Oo, maganda to. Ito yung Museo de Baler. Pasok tayo dito sa museum. And then, ang bukas niya ay 8 a.m. to 4 p.m. It's 7:50 pa lang. Sabi sa amin bukas na daw. Pero, madilim dahil wala nga daw kuryente. Okay rin lang. Gusto lang namin makita yung loob. Kapag hindi pwedeng mag-video, ikukwento na lang namin sa inyo. Tara na. 50 pesos yung entrance. Nakakaganda ito. Oo, ang ganda nga. Ang linis no? Linis na linis Pero kapag ka-residence nila, free. Ang linis. Pasok na tayo. Nakalabas na tayo. Sorry. Hindi kayo pwedeng isama. Bawal mag-video tsaka Yes. mag-picture sa loob, guys. Yes. So, ang hirap naman magkwento, tapos wala kami pinapakita. But anyway, sa basang natandaan lang namin, meron doong mga memorabilia ni President Quezon, and then nung asawa niya nga na si Aurora. And then also, ang naalala ko kasi yung siege noong 1898 until 1899. Oh, so yung mga memorabilia lang naman yung nandoon, din may mga artifacts, ganyan. So yeah, maliit lang naman yung museum, pero kahit papaano, marami rin kayong malalaman about Baler or Aurora itself. So para malaman nyo, kailangan nyo daw pumunta. Pasukin talaga. Oo, ayaw ipakwento. Gusto kayo talaga mismo yung pumunta. Dito naman tayo ngayon sa likod ng signage na Baler. Tapos dito, ito yung munisipyo nila. And then, ang pupuntahan sana natin ay ang simbahan. Di ba nga gumagawa tayo ng mga map, ng mga churches, sa mga lalawigan. And then, nadaanan natin itong bahay
ni First Lady Aurora Aragon Quezon. Pakiramdam ko hindi na ito yung original. So, na-renovate. Oo, na-renovate na. Tsaka ano na siya, oh. Ang tawag nito, varnish na siya. Pero ang ganda pa rin naman. 50 pesos yung entrance kung gusto nyo. Kaya lang kasi din-discourage nila tayong pumasok dahil nga daw, madilim, brown out daw. Pero may tanong ako sa'yo, naabutan mo yung mga ganitong setup ng bahay dati? Oo Ako naman! din, sa probinsya ng sa bahay ng lolo't lola ko. Tapos yung ganito, yung iano, yung kapag bubuksan mo yung bintana, oo, itataas, tapos lalagyan mo ng tawag dyan, ng kahoy. Diba? Okay rin na tayo dyan. Dito na tayo. Ito naman ay ang San Luis Obispo Parish Church. San Luis Obispo Parish Church. Parish Church. Ganda din. Guys, walang tao. Pwede naman daw mag-video. So, pakita lang namin sa inyo. Wala naman tayong naaabala. And actually, parang nire-renovate. May ginagawa sa likod. Napaka-peaceful. Tapos alam nyo, walang kuryente, di ba? Walang electric fan. Pero malamig dito sa loob. Nakapag-pray na tayo. At hindi yun. Accidentally. Parang na rin tayo na-bless ni Father. Nakita tayo ng Oh, nagliligaw ako. Bigla. Diba? Bait ni Father. Sabi, sige lang, sige lang. So anyways, ayan. Kayo naman, hanap na tayo ng makakainan natin. Grabe! At 8:30. Grabe na yung init talaga. Hulas na. Hulas na tayo. May nakita tayong restaurant or karinderya pala. Tignan natin kung bukas na. Actually, ang dami kasing sarado. Uy, ano lang daw? Ano lang daw kami, na tiyempo. Today is May 6. May 6. And today din, nawala naman. Ngayon lang nawala ng kuryente, na tiyempo lang daw kami. Bukas na magkakaroon. Oo. Pero twice a month daw yun. Ay, yung mga ulam niya. Ito palang breakfast natin, ginawa na nating lunch. Heavy meals kaagad Oo. tayo. So, ang ulam ko ay sisig, 70 pesos sa'yo. Tapos yung Bicol Express, 70 pesos. Then yung rice guys, 20 pesos per cup. Yes. Carry lang yan. Mag-ipon tayo ulit ng energy kasi mamaya, doon naman sa Sabang Beach yung explore natin. Ano ba yung mga hotels na nasa beachfront? Ano ba yung mga restaurants na pwede natin kainan doon sa beachfront or tambayan? Good afternoon, everyone! Hi, guys! Alam nyo ba, nakatulog kami. Ang ginawa namin, binuksan lang namin yung pinto. Pintuan, para Kasi- pumasok yung hangin. Yes, wala naman kasing ibang nandito Guest. sa third floor na guest. And then, at least kahit pa paano, nakaligo na tayo. Fresh from the farm. Yes! And, eto yun, nakapagkape pa tayo kanina. Tapos, Tapos, Pinoy, no? yes. Kahit mainit, nagkakape. and then, nilagay lang natin dito yung upuan. Ito yung naging view natin. In all fairness naman, eto, ang ganda nitong view. Tapos out of nowhere, bigla akong tinanong ni Enzo, kung may pera ba tayo, bibili ka ba ng bahay?
na nandito sa beachfront. Oo nga no, ang sarap ng ganito. Uy, magkakape ka lang. And alam nyo, meron siyang hawig ng very light sa La Union. Pero sabi ko nga, based naman kasi sa mga comments nyo, pakiramdam ko ito yung La Union 20 to 30 years ago. Ganun pa siya. It's 3:50 p.m. Ngayon naman, hanap na ulit tayo ng makakainan natin. Bigla kami nangatog sa gutom. Ang gagawin natin guys, babaybayin natin itong beach dito. Yes. Ay, sando-sanduan na lang tayo. Kasi wala nga kuryente, hindi kami makapagplansya ng polo. Baka pag nagpulo tayo, grabe na mabuti yung plan. Tara na! In fairness nga pala dito sa Baler, ha? Na-surprise ako. Ang lakas ng Smart. Mas malakas pa yung Smart dito kesa doon sa amin. Yung Globe pa wala-wala. Wala yung glow. Yung wifi, hindi pa natin natitesting yung wifi ng room natin. Kasi nga, witchal kuryente. Ganda na, oh! In all fairness naman, maganda naman. And kanina pa kami nakatanaw dito, at 2 p.m. kanina, ang daming naliligo. Ang lalaki ng alon, perfect. Ay, lalo na pala doon. Perfect na perfect siya for surfing. And then kanina nakita namin, kasi nga nakatanaw lang kami dito, yung mga motor dumadaan dito. May mga motor. Tara, punta tayo dun sa maraming tao. And doon kasi namin nakita yung this way to Sabang. So pakiramdam namin doon mismo. Kumbaga sa atin, extension. Extension na naman. Pero puro accommodation naman yung nasa paligid. I mean yung nasa harapan. Hello po. Thank you po. Magkano yung surfing yung ganito? Pag may kasama pong instructors, 500 Opo, 500. 1 hour na po yun. Opo, maraming salamat po. Board lang. Mag-board lang po is 400. 400. Thank you po. Uy, ang mura ha. 500 pesos kasama na instructor. 1 hour. Uy, mas mura dito kasi sa La Union at saka sa sa Siargao. Another beachfront hotel. Ito yung Nalu Surf Camp. Ang ganda rin, no? Meron silang mga bilas. Ito mga nakikita ko to sa Agoda. Mga 4,000 pesos siya. Oh. Ito rin ganun nga, oh. May free picture pa. 500 pesos talaga surf lessons. Uy, mura ha. Ang ganda naman dito. Kaya kung may budget naman, go for it. Dito tayo sa maraming tao. Ito naman, naging public na public beach talaga siya. Ay naku, may nagba-barbecue, bes. Maupo na tayo dyan. Yan na yung lunch natin. Lunch merienda. Ay, baka naman baon nila yan. Oo. Dami na ritong tao. Oo, baon nga nila yan. Ikaw talaga. Baba na tayo sa buhangin. Tara. Akala ko naman nagtitindan. Sarap nung yempo. Baon pala nila. Ayun. Dami na ditong tao. Ano ba yan? Lalo akong nagutom. Gusto niyo bang makita yung dagat? Tara, pakita natin sa kanila yung dagat muna. Tignan natin ha. Kasi from afar, ang tingin namin, medyo yung tubig. Hindi malinaw. Kasi nga dahil tignan nyo, sa buhangin. Pero pinong-pino yan, oh. And kanina, hanggang dito may tubig yan kasi high tide. Tignan natin yung tubig. Hindi pa tayo nagtutubig check. Malinaw naman. Malinaw naman siya. Ang lalim agad. Grabe naman yung pagkapino ng buhangin dito, oh. Malinaw naman yung tubig pala. Ay, hindi. Maligam-gam. Medyo malinaw naman. Ang laki kaagad ng alon. Ang ganda rin tignan ng alon, no? Parang may art. Kumbaga may kumpas. Wala pang nagsisurf. Baka mamaya pa before sunset. Umakyat tayo, oh. Dito sementado.
Ito yung beach. Uy, in all fairness ha, bet na bet namin yung vibe dito. Ay, ito na. Meron na dito. Ito yung may swimming pool. Ganda din, oh. The beach house. Ganda. Costa Pacifica. Costa Pacifica. Ang ganda. Ganda. Ang ganda ng swimming pool. O mga nasa 5K yan. Pang mayaman. Pang may... Kering-kering nyo yan. At least, ito yung harap nyo, oh. Ang ganda. Siyang ang ganda dito. Oh, ayan, oh. Ang ganda ng swimming pool, in all fairness. At hindi lang yan. Wait, there's more. Meron pa dong isa, oh. At ang gaganda ng room. O kami kasi talagang binudget namin. 1,800 pesos, carry na sa amin yun. Kasi tutulugan lang talaga. Ay, para ito yung no? Yung mga dagat na napupuntahan natin sa Thailand, tsaka sa Bali na hindi pa masyadong popular. Ganito pa yung vibe niya. Hello po. Kaya San Jose. Tara, hanap tayo ng... Thank you po. Magkano po yung ganyan? 500 pesos mo, pero dito na po tayo ng upuan po. Okay. 500 pesos yung... Yung lesson po natin. Lesson, okay. Ayan, kung gusto nyo rin mag-surf lesson. At may promo sila. Libre na yung yung payong. At saka yung mga chairs, ha? Pag hindi daw naitayo yung O, pag hindi daw kayo nakatayo doon sa surfboard, free daw. Pangako yun. O, pangako daw. Ibig sabihin, magagaling talaga silang magturo. Thank you po, boss. Thank you po. Sige po, maraming salamat po. O, diba? Guaranteed na matututo talaga kayo. Kasi pag hindi daw kayo natuto, libre. ito, ang daming tao dito sa restaurant na to. Baka popular restaurant to. Daming tao, daming foreigners. Ano pangalan nito? Hindi ba ito yun? Salt Cafe. Salt Cafe. Basic kay Google Salt Basic. Cafe. Gutom na kami. Ito naman, Go Fish Surf School. Dito naman. Anong pangalan, Bes? Salt Cafe. Salt Cafe. Kaya sa Instagram sila ay Salt. Tama ba? SOLT. Ito naman yung Aliyah Surf Resort. And may swimming pool din. Nandito mismo saan? Nandito na mismo sa beach, halos. Ay, dito puro foreigners. I mean, maraming foreigners. Yung natin ipakita. O, dito maraming foreigners. Yung iba, yan. Bakit tayo mga foreigners, no? Parang ang lang, tingnan mo, naghahabol na lang sila. Saya! Walang hinahabol na oras. Ganyan yung masarap na travel. Minsan nga, sarap din minsan mag-travel na walang itinerary. Yung come what may. Kung ano yung pwede natin gawin today. Na-try nyo na ba yung ganun? Try nyo din minsan yung hindi nakaplano. And in fairness naman dito, sa Sabang Beach, may mga kaunting-kaunti lang nakalat. Kumbaga bilang na bilang mo lang, hindi siya yung tumpok-tumpok. So naaalagaan pa. Sana pagtuloy-tuloy. Ay, ang taas naman ang kakakbangan natin. Oh. Woo! Nandito na tayo sa sementado. Ganito yung sa sa Mali. Ganito yung itsura niya. Ito ang laking hotel nito. Playa Azul. Yung vibe, guys, baka siyempre yung dagat, ibang-iba. Kumbaga yung vibe niya, ayun talaga, parang nga siyang ganun. Yung kakain ka dyan, tapos pagpunta mo rito, dagat na. O kaya yung galing ka sa hotel mo, tapos gusto mo agad magdagat, tawid ka lang, dagat ka agad. At saka hindi siya yung totoong, hindi siya talagang nasa beach na beach ba, yung buhangin, hindi siya doon. Kumbaga nandito siya, ito nga siguro, ito na. Ito puro kainan na nga siguro dito. Pero iba kasi sarado eh. Baka kasi dahil sa walang kuryente. Again guys, sana tiyempo lang tayo ha. As in ngayon lang daw walang kuryente, bukas meron na. Twice a month na tiyempo lang tayo.
Nabunot tayo. Nabunot tayo. Today is May 6. Oh, ito. Ano ba to? Bar. Dito naman yung mga bar. Tapos may nadaanan tayong tourism office. Ang daming police. Police yung mga nandoon. Nagbabantay. And yung mga pagkain naman nila, kahit pa paano, reasonable naman. Ano yung buldak? Ayan, tignan nyo. Yung top silog, 109. Hot silog, 85. Tosilog, 99. So, okay naman. Yung ihaw-ihaw, tuna belly, 220. Ito siya. Pwede na nga tayo ditong kumain. May halo-halo din si kuya. Pwede tayo ditong kumain later kapag wala doon. Para dito na sa tayo, tapat lang tayo talaga ng dagat. And then, meron sila mga ganito, guys. Pwede ka dyan po ba? Umakyat. Free yan. Oo. Platform. Viewing deck. Viewing deck. Diba? Pansit ba to? Lomi. Ay, best. Utang na loob. Ayoko muna mag-lomi, ha? Na-trauma ako dun sa achar. Sa matabong tayo. Ito na. Yung monument. Ayaw pumayag ni Enzo, hindi natin ito pupuntahan. Ito yung daw nire-research niya daw. Baler lagi daw. Ito yung nakikita. So, puntahan na natin. Tapos tsaka tayo kumain. And then maghintay tayo ng sunset. Dito tayo sa monument. So wala siyang pangalan. Nakalagay na dito, birthplace of Philippine surfing. So sabi, noong 1972 daw, American surfer Stephen Scott discovered yung powerful na alon dito sa Baler. And then, iniwan or naiwan niya yung surfboard niya. And then yung surfboard na yon nakarating kay Raul Tolentino. Siya naman yung Baler's first local surfer. O ayan, basta ito. Ang ibig sabihin nito, dito pinanganak yung surfing sa Pilipinas. Katapat na katapat lang nung monument na yun. Meron na ditong mga food cart. Tapos may mga upuan yata sila. Ito, golden mango. Ano yan, bes? Halo-halo. Tikmilo. Kwek-kwek. Ay, binatog, bes. May binatog. May sweet corn. Ito, ano to? Shawarma salad. Ang daming nakainan dito. Nakaka-happy naman to. Ito Paris yata. O Paris, Lugaw Paris. Para mag-i-start talaga, mag-i-start talaga sila siguro at 5. Mas marami na. Takoyaki. Ang saya naman dito. Lalo na siguro kapag kagabi na. Kasi ngayon syempre medyo mainit pa. Ano to? May mga sushi pa. May mga sushi. California Maki. Pakita po namin. Thank you po. Ayan. Ang dami niyong pagpipilian. Maraming salamat po. And then, eto pa. Milk tea. Maliit na area lang siya. Ito. Siomay, 5 pesos lang, Silog meals. Ito pa, siomay. Ilocos empanada. Burger. Tapos, my God, ito yung view nyo. Uy, ang ganda naman nito, bes. Naku, bakit yung nadaanan natin kaninang karugtong nito? Sorry, meaning bigla yung boses ko. River, ganda! Ito yung sinasabi ko, ang sarap magkayaking. Binatog ulit tayo. 30 pesos. Masarap ditong kumain, syempre kapag medyo gabi na. Para habang lalakad ulit tayo pabalik, doon tayo kakain sa yung barbecuehan. Para nakaharap tayo sa beach. Basta makakita ng binatog labos. Oo. Tapos makakita ng upuan, uupo. Relax na relax. Ito yung mga itinerary ng mga 30 to 40. Yung ayaw makipagsabayin sa mga Gen Z. Ay, masarap pa. Sarap, natikman ko Fresh na fresh yung nyog. Punta na tayo sa barbecuehan na nadaanan namin kanina. Actually, galing na kami doon. Kaya lang, wala silang rice. Alam niyo kung ano ginawa namin? Naghanap kami ng rice. And then may plato naman sila
So sa kanila na lang tayo kakain. Tapos doon din sana yung halo-halo. Wala daw halo-halo kasi nga pala walang kuryente. Wala daw yelo. Dito tayo, ang sarap kaya. Oh. Diyan tayo kakain. And then ito yung view natin. Again, ordinary food with extraordinary view. Tara. Ito yung presyohan nila. Oh. Actually, mura lang talaga. Yung barbecue, 12 pesos. Tapos yung inasal, 160. Baga, 12. May hotdog din sila eh. Ito, tender juicy. Tapos ito yung barbecue. Meron na tayong pwesto. Nagpaluto na tayo. And then, good news, meron silang halo-halo. Yung halo-halo nila, 80 pesos. So, dito na lang. Yung dun sa kabila, 60. Pero, wala nga silang halo-halo ngayon. Dito kaya 80 kasi may halo-halo sa Oh, dito 80. Kasi nakasubi sila na yelo. Ganda nung dagat, no? Napakaano pa nung hangin. Ang sarap nung hangin. Hintayin lang natin yung pagkain natin. Ito na yung food natin. Ano to, bes? Tenga. Tapos ito yung barbecue. 3 pork barbecue. Tapos sa Enzo, mahilig din si Enzo sa isaw. And then 3 TJ hotdog. Lahat to guys, 177. And then, bumili nga tayo ng rice, 20 pesos. Tapos ito yung sausawa nila. Nakakap. Suka. Oo. And then ito naman ay ketchup. At syempre, kamay-kamay tayo. Bibili sa plastic gloves. Oh. Ito yung nakaka-provincial feels. Ito yung mga experience natin sa Cebu. Oo, yung bantayan, nung nagmalapaskwa tayo, ganito din. O, ayan, kain muna tayo. And then, mamaya maghintay tayo ng sunset. Tignan natin kung fabulous. Although, may clue na kami. Yung sunset hindi siya sa dagat. Nandun siya sa likod. Nasa likod siya. Yes, carry lang. Dumadami na ang tao! Pa-sunset na kasi. And then nakita namin, merong mga naka-tricycle, papunta lahat dito eh. Nagbago na naman isip natin. Hindi pa tayo mag-halo-halo, mag-shake tayo. Bibili tayo doon sa tapat ng monument and then uupo tayo dito. Di ba guys, kilala nyo naman kami, gusto maraming tao, gusto talaga namin doon. Nakita na, dumadami pumupunta doon. Ay, hindi tayo doon mag-shake. Mag-shake tayo, bibili tayo doon ng shake, tapos upo lang tayo sa ganito. Hintayin natin yung sunset. Very much relax lang tayo for today's vlog. And eto na nga, drinks na tayo or dessert. Ano yung sa akin? Thick Milo. Magkano to? 130 overload. 130 overload. Ang dami niya namang laman. Merong mga cookies, tapos merong stick-o. Tapos marshmallows. Isa sa'yo. Sa akin naman, Mango Supreme, 100 pesos. 100 pesos. Meron siyang vanilla ice cream, tapos may mango, tsaka merong mga graham. And then, bumili na rin tayo ng 1 liter water, 40 pesos. O, ito lang yung ganap natin. And wow, nagdi-dessert tayo. Dessert talaga. Pakita lang namin sa inyo. Di ba ang ganda niyang tignan? Umamin kayo sa screen, ang ganda niya. Blue din kasi yung water. Ang arte ng water. Tapos tignan niya sila. Meron silang dalang mga chairs nila. And then yung iba nga, bumibili lang talaga sila ng pagkain. Katulad ng ginagawa natin, may binato, ganyan, barbecue. Tapos ganyan sila kumakain. Diba? Uy, grabe. Iba tong to. Iba tong beach na naman na tong napuntahan natin. Again, pare-parehong beaches, pero iba-iba yung karakteristik nila. Ito, sobra lang siyang nakaka-relax. Ang sarap niya lang namnamin.
Tapos na tayo magmuni-muni. Lalapitan na natin yung mga naglalakihang alon. Alon. Tapos nga pala dito guys, reminder lang. Ang arte ng reminder, pansin lang namin, wala sila rito mga trash bin or trash can. So, ang ginagawa namin kung saan kami bumili, Babalik kami Babalik doon doon, para doon oo. itapon yung mga basura. so yun lang. Again, hindi ito yung pristine white sands and crystal clear water. Hindi siya ganon. Pero ang ganda. Oh, diba? O, makipaglaro na tayo sa mga alon. Tingnan natin kung aabot sa atin. Tingnan na. Woo! Lumamig dito. Lumamig na. Ang laki naman ito. Itong mga parating, ang lalaki oh. Tara, lakad pa tayo. Atapa ka tao. Grabe, sobrang lambot kasi nitong buhangin. Oh, Pero ano siya kagad eh, parang malaki. ang lalim ka agad. Ayan ah. Woo! Agad tuhod na kaagad namin. Grabe, ito sumasama yung buhangin Wala, palayo. ito malaki, Ang ito laki malaki naman ito. ito. Ay! Nakakatakot din pala, no? Yung pabalik kasi, pag bumalik yung, ayan, no? Basa. Punta tayo dun sa mga nagsisurf. Dun sa inupuan natin, wala. Kasi nga, yung mga nagsisurf lesson nandito sa banda dito. Grabe yung alon talaga. Perfect for surfing. Ay! And it's scary for us na hindi marunong lumangoy. Actually, nakakatakot kasi, ayan, no? Ang laki ng alon. Ang laki ng alon. Ayan. Ay! Sorry. Grabe. From here kasi, kapag ka tinangay ka, ay, sorry naman. Ayoko na nga dito. Basang-basa. At nagtititili lang ako. Ano ba yan? Ay, naririnig nyo ba yun? May nagsasiren. Mga polis. Tanong nga natin kung ano ibig sabihin nun. Baka ibig sabihin, sobrang laki na nung alon. Or baka ano na, patapos na yung oras for swimming. Ay, ganun. May Kumbaga, oras palilim din. na, Anong oo. oras na ba? Magsi-6 na ba? 6:02 na. O baka nga, itatanong natin kung para saan yun. Itanong na natin, tama nga, ay yung mga tourist police. At 6 p.m., pati sila nagtatakbuhan, bawal nang maligo, bawal nang mag-surf. Ay, may oras pala. Siguro for safety din. Kasi talagang grabe, ang lalaki ng alon. Ayun, oh, kapag ganito, grabe, oh. Ayan, oh. Ang laki talaga. Tapos na ang surfing and swimming. Bukas na daw ulit. Sabi nila, sir. Kapag ka surfing, matutuwa kayo sa ganitong kalalaking alon para lang kayong nakikipaglaro. Pero tayo, grabe, imagine kahit nandito na tayo ha, umaabot dito yung alon. Tapos tatangayin ka talaga eh. And then pagka ganitong oras, hello! And then ganitong oras, yung mga nakakariton, yung mga nakakart, pumupunta na rin sila dito. O yan na. Pinapaahon na yung mangilan-ngilan na nagsisurf pa din hanggang ngayon. Sa mga nakapunta na rito, ganito rin ba yung feelings nyo? Para ano talaga, probinsya. Eh, pag sa swimming, may curfew. Kung anong oras lang pwede. Tapos kapag ganitong oras, biglang tatahimik na, ganyan. And then, ang next nang gagawin, kakain na. Pakiramdam namin, wala masyado ritong party-party. Ganap. Oo, kung meron man sigurong bar, hindi yung talagang sayaw-sayawan. Chill lang. Chill lang talaga. Oo. So from here, ang lalakarin natin siguro mga 25 minutes going to our accommodation. Ganun siyang kalayo. Kumbaga nandun tayo sa bandang dulo. Dito yung accommodation natin. Mukhang wala pong kuryente. And then, ito yung itsura niya. To be honest, maganda because dito sa mga bundok na to. And dito, totoo nga bibi ba to, Bes? Hindi, yan. okay. And then, dito sa part na to, mas kaunti yung tao. O baka nga kasi, hindi, sa bagay kaninang maaga pumunta tayo rito. Wala din talaga masyadong tao. So dito, very peaceful. Parang halos masosolo nyo yung beach. O tara na, punta na tayo sa accommodation natin.
Para magkaalaman. Para magkaalaman na kung Kung matutulog, meron naman kuryente. or matutulog ba kami sa labas. Ito na yung accommodation natin. Nalulungkot na ako. Ito yung paligid. Oh. Ito meron ditong sari-sari store. Di lang namin alam kung hanggang anong oras. Pero medyo din, maharlika. Yung kape, 30 pesos. Yung 3-in-1 coffee. May ilaw naman siguro. Wala, bes. Anya. Naku. Ang dilema. Wala pa nga yatang kuryente. Baka mga solar to. Or, kung hindi to solar, ano to best? Yung emergency. O, adventure na naman tayo. Tayo pa lang naman yun nandun sa 3rd floor. Walang iba. O, doon na tayo magkita-kita, ha? Ay, hindi narinig ako Meron na? Ay, meron na! Yay! Kita nyo pa ba kami? False alarm? Pa-horror na tong video natin ng dilim. Wali, kuryente. Pero, meron pa namang almost 30 minutes pa. Kapag ka 7 p.m. hindi nagkaroon pakiramdam namin, baka hindi na magkaroon ng kuryente. Dito, presko naman. Kaya lang hindi pumapasok yung hangin doon sa kwarto natin. At 7:32 p.m., nagkakuryente na. Pero pakiramdam namin generator. May generator pala sila. Kasi yung dito sa ibang part wala pa din, no? Oh. Apakadilim. Ang tari naman pala nito, natin. Accommodation. Meron naman palang generator. Baka po siguro yung generator talaga. Oo. May backup talaga kapag hindi bumukas ng alas 7. And ito na nga, mag-recap na tayo kami kuryente pa. Kasi baka mamaya mamatay yung generator. Oo, pero ito na naman siya, isolated cases. Ito naman kasi, hindi naman natin inaasahan. And this month daw, pangatlong beses na daw itong nangyayari. And kapag nag-book naman kasi tayo sa Agoda, marami doon nakalagay na wala silang kuryente bukas. At hindi rin naman natin alam kung anong mga hotels yung meron generator. Ito nga, akala namin wala. Oo. Pero nga since binuksan nga yung generator kaya hindi kay Jajet sinabi niya, binuksan na namin sir kasi di namin alam kung sa darating babalik yung kuryente. So imagine, meron naman pala. Pero siguro, inisip ko nga rin, 3 lang daw kasi yung rooms dito. Ay hindi, bali 4 na rooms yung occupied. So siguro medyo nanghihinayang sila, baka lugi kapag binuksan mo. Anyways, buti lang din. At least ngayon, makakapagpahinga na tayo. And paano nga ba natin na-book yung ating bus sa Genesis? So pumunta lang tayo sa website. Nalagyan na namin yung website niya. Pero kapag ka nag-click kayo ng book, ang lalabas or mareredirect kayo sa I Want Seats. So magkano nga ba yung ating bus fare? Ang binayaran natin guys ay 1,030 pesos ang isa and meron siyang reservation fee na 100 pesos. Yes, and also kapag pinili nyo yung credit card or debit card or Maya, meron pa yung additional na 64 pesos or 64.8 pesos. Kaya yung total, ayan yung nagastos natin sa pamasahe. So madali lang namang mag-book pero usually mga 3 to 4 days before. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone! Mm.